Isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga dudes. Samahan niyo muli kami sa pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat upang manghuli at magbenta ng ating isda sa araw na ito. At syempre, huwag na kalilimutan na humingi ng tulong sa ating pong may kapal para sa bawat oras na ating pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat ay kaniya tayong poprotektahan. At syempre, kasama pa rin natin si Dudes Bandung at si Dudes Alvin. Okay, abang kayo mga dudes kung ano itong mahuhuli ngayong araw at sana ipagpalain muli tayo ng buong may kapal. Okay, let's go! Good morning mga dudes. Okay, ilak hunting tayo ngayon mga dudes kasi yan ang request sa atin ng ating mga customer, together with Mr. Vance at si Master Alvin. Start tayo dito at sana ipagpalaan tayo ng puong may kapal at ingatan sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras na ating gagawin. Okay, abang-abang kayo mga dudes. Let's go! Right, good morning mga dudes. Okay, dito na tayo sa spot at bihis lang muna kami together with the Vance and Master Alvin. Okay, bihis lang muna kami mga dudes. Abang-abang kayo kung ano mahuli natin. Let's go! Okay, let's go para sa ating unang area sa araw na ito mga dudes. Samahan nyo ako maglakbay sa ilalim ng dagat at subukan nating humuli o manghuli ng ating ibibinta sa araw na ito. Okay, naway ingatan tayo ng puong may kapal at bigyan tayo ng blessing. Alright, ang area pala ito ay nakaharap sa West Philippine Sea. Medyo tago ito sa amihan, kaya kung napapansin nyo mga dudes ay napakalinaw ng ating tubig. Ganito yan dito sa El Nido pag umaga, lalo pa kung ang dagat ay high tide. Talagang malinaw. At dahil ilak hunting tayo, ang area kasi ito mga dudes ay napakaraming ilak. Kaya naman, kumuha na tayo ng isa. Pero, kapag kasi nakapana ka dito, ang ugali ng mga ilak dito ay bigla na lang silang mawawala at sumusuot sa bato. Kailangan, sa unang tira mo ay makakahuli ka kagad gaya nito. Alright, sa pulagad. Ang ating unang isda sa araw na ito, ilak, mga dudes. Medyo matagal-tagal na rin hindi nakakabalik yung tropa dito para sa sport fishing. Kaya nung binalikan namin ay ayun, may mga ilak na naman. Kasi mga dudes, ang ilak ay isda na mabilis lumangoy at kailangan makahuli ka kagad. Dahil kung hindi mo sila tatamaan ay bigla na lang silang mawawala. At dito sa pagkakataon ito nakakita tayo ng red bass. First time ko makakita ng red bass mga dudes at makahuli ng red bass sa kagaya nito. Pero medyo mailap ang isang ito kaya tinira ko na lang kahit medyo alanganin pa. At awa ng Diyos mga dudes, tinamaan naman. Pero napansin ko na nasa buntot lang siya tinamaan. At ang problema, sumabit pa sa bato yung ating monoline. Kaya ang dahilan kung bakit kailangan nating balikan at i-secure ang red bass. Kasi first time ko lang talaga makapana ng red bass mga dudes. At konting pahinga lang dahil medyo alanganin yung tama at binalikan na agad natin para mai-secure natin. Ito nga pala ang unang pagkakataon ko talaga na makapana ng red bass. Kaya malaking opportunity na rin na nakahuli ako nito. Sa ating mga sport fishing kasi kapag naka-unlock tayo ng isang isda na first time nating mahuli ay isa na ring accomplishment. Dahil dito malalaman natin yung mga behavior ng mga isda. So sa susunod na encounter natin, madali na natin silang mahuhuli.
At ito ang ating pangalawang isda sa araw na to, red bass. Halos na sa 1 kilo na ito mga dudes. At talagang napakasarap daw itong sigang. At dahil medyo matumal ang isda sa araw na ito, siguro madalas na rin pasyalan ito ng mga ibang mangingisda dahil nga yun ang kinabubuhay dito. Nag-decide muna kami na umakyat sa bangka upang kumain ng tanghalian. Sigang. Op. Luto na tayo ng sinigang. Shoutout sa inyo dyan mga idol. Kain muna tayo mga dudes. Kain muna tayo. Nga pala, meron tayong lutuan dito sa bangka. Sama na kasi tayo ng inihaw, so sigang naman tayo mga dudes. Bagong bilhin natin yan. Bagong sponsored by Alvin. Pay, ano yung mga pay? Tama na yan. Kulang pa yan. Dami na masyado eh. Ito na ro. Okay, luto na mga dudes. Kain tayo, kain. Yun o. Sarap. Yan, sinigang. Sinigang sa laot. Kain. At ayun, pagkatapos nga natin kumain ng tanghalian mga dudes, ay lumipat kami ng area dahil medyo matumal sa ating unang area. At dito, subukan natin kung ano ang ating mahuhuli. At patuloy pa rin kami na humihingi ng suporta sa inyo mga dudes. Try natin kung ano mahuli natin dito. Na sana ay suportahan nyo ang aming YouTube channel dito sa El Nido, Palawan. At mag-iwan na po kayo ng comment. At pakishare na rin po. At kung gusto nyo pong magpa-shoutout, huwag po kayo mag-alala. Lahat po ng inyong i-comment na gusto magpa-shoutout ay amin naman po isa-shoutout sa ating mga next videos. Alright. Sige, baba na po tayo mga dudes sa ating pangalawang area. Medyo malinaw din ang tubig na ito. Dahil nakatalikod po ito sa amihan. Kung napapansin nyo yung island na to. Yan, yung harap niyan ay medyo malakas din kasi nga is harap na yan ang amihan. Dito ay habagat naman kung dito ka sa likod dadaan. At dito madalas naming abang-abangan yung area nito dahil medyo drop off. Pero nakakita ko ng hindi naman kalakihan na surgeon fish. Kinuha ko na mga dudes dahil sa mga previous vlog ko nakita nyo naman. Humuhuli talaga tayo ng surgeon fish kasi masarap talaga itong pang-ihaw. At pwede rin itong isigang. Ayan ang ating unang huli dito sa area na ito. Yung area na ito mga dudes ay napakasarap isagawa yung pag-aambush dahil sa drop off na yan. So hindi mo halos makita yung buhangin dyan. Yan ay parang building, no? Kailangan mo lang dumapa dyan sa harapan at mag-ambush o mag-fish call. At kung anong isda ang lalapit na malaki ay madali mong makikita. Pero ang napapansin namin dito ay maraming bayang, no? Kagaya niyan si Dudes Alvin nilapitan ng bayang. Kaya nakapana siya ng bayang habang ako'y naglulod ng spur gun dahil sa nahuli kong surgeon fish. At ayun, nahuli naman ni Dudes Alvin yung bayang. Yung bayang naman na yan mga dudes, ginagawa ni Dudes Alvin dyan ay parang dinadaing niya tapos tinatapahan. Na-try ko rin minsan ng style niya na yun at napakasarap talaga. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam kung anong style ang pagluluto dyan ay aming dinadaing yan. At nilalagay sa taas ng aming dapugan. At parang style tapa din. Kapag naluto na, ay pwede nang ihawin at napakasarap talaga. At ito, panibagong pagsisid dito sa may ilalim na bato. Actually, nakapana ako dito ng luba. Nasa 1.5 kilo. Kaso hindi ko nabidyohan kasi biglaan ang pangyayari. At nung binalikan kong area ito dahil may gusto sana akong panain dito, yung tinatawag na kanglay. Kaso mahirap talaga panain yung kanglay. At paglingon ko sa kanan, may napansin akong vermilion snapper.
Yung vermilion snapper o baga-baga kung tawagin mga dudes ay isa sa napakasarap ihawin. Kaya kinuha ko na kahit hindi masyadong kalakihan. Nagkaroon lang nga lang ng problema sa ilalim kasi natangled yung aking shooting line doon sa bato. At buti naman ay natanggal naman natin. At yun, tinamaan natin ang vermilion snapper o baga-baga kung mga tawagin. Yan yung malaking siga na kung tawagin, pero napakasarap ihawin. At ito ang baga-baga kung tawagin mga dudes o vermilion snapper. Sa mga nakakakilala nito at alam nyo rin kung ano ang lasa nito pagdating sa inihaw. At syempre panibagong pagsisid, ayun kung napapansin nyo yung lipstick na tinatawag, kumuha tayo nyan. Hindi rin ganun kalakihan niya kasi yan yung mga isda na hindi masyadong lumalaki pero napakataba talaga pag ihawin. So, ang ating adventure ay panghuhuli ng isda at pagtinda. Syempre, huwag din natin kakalimutan yung ating sarili. Kailangan meron din tayong ulam pagkatapos ng isang mahabang paglalangoy. Isang halos ang buong araw na paglalangoy ay dapat lang pagkatapos yan ay meron kang gift sa sarili mo. Yun yung mag-ulam ka ng mga sariwang isda na bigay ng ating inang dagat, ano? At ayun, pagkatapos natin may secure ang ating huling isda sa tanghaling ito ay umuwi muna tayo sa may beach kung saan nandoon sila Jandel, no? Yung pinsan ko na galing pang Kuwait na naliligo at tumawag sa akin na kung pwede ay ihatin muna sila sa Bury Island. At ang Bury Island isa rin sa masarap sport fishingan kaya hinatid na lang muna namin siya doon at saka namin pinagpatuloy ang pag-sport fishing. Kasi minsan lang naman dumalaw dito ang aking pinsan, syempre i-accommodate na natin siya. Ito nga pala yung beach ng Lamuro. Sa mga gustong pumasyal dito ay libre lang po yan. At ito ang Bury Island. Inatid namin dito sila Nini o Jandel. At syempre habang naliligo sila dito ay itutuloy namin ang pag-sport fishing. Kasi talagang kung napapanood nyo sa akin mga previous videos ay yung Bury Island talaga ang isa sa pinaka-paborito kong sport fishingan. Kaya malalaman natin dito kung anong ating mahuhuli at madadagdag sa ating unang huli doon sa may kabila. At sana ulit muli ingat na tayo ng puwang may kapal. Tara, samahan nyo muli kami mga dudes. Okay, panibagong pagsisid sa araw na ito dito sa may Bury Island. At medyo malinaw pa ang tubig. Kasi mga dudes, ang Bury Island ay malapit sa may ilog, banda sa may Lamuro. So, kung pahibas siya, ay medyo lalabo. Kaya samantalahin natin habang tayo pa siya. At dito may napansin tayong lipti. Ayun. Ang laki nito mga dudes. Napakaswerte sa ating unang sisid. Isang lipti agad ang ating nakuha. Dagdag ito sa ating pambenta, no? Talaga naman pinigyan tayo ng puwang may kapal ng mga blessing sa araw na to. Dito mga dudes ay habang sinisecure ko ang isda ay hindi ko napansin na kung saan ang area nila Dudes Dungdung at Dudes Alvin. Pero nung nandun ako sa surface, sinubukan kong ikutin sila, hindi ko makita. At habang nilulod ko ang aking spur gun ay napansin ko sila. Hindi ko nga lang nakuha ng video pero nakita ko yung pangyayari. Habang nilulod ko ang aking spur gun ay nakita ko silang nakain doon sa grupo ng mga badlon o tinatawag na golden trevally. Nagtataka nga lang ako sa kanila bakit hindi nila na-pull yung trigger. At nung tinanong ko si Dudes Alvin, sabi niya ay out of range pa daw kaya hindi niya matira-tira yung badlon. Sabi ko sayang yun, malalaki na sana. At naghihintay daw siya ng good range bago niya ma-pull yung trigger. At yun, hindi niya naman natira. Dito sa ating pagsisid, kung napansin nyo, napakaraming bait. At ayun, nakakita tayo ng King Mac pero hindi masyadong kalakihan mga dudes. Pero pwede na. Ayan, subukan natin tirahin. Tinamaan naman natin mga dudes. Unti-unti kong nakukuha yung behavior ng ng King Mac. Kasi kung kalibil mo siya sa ilalim at tawag-tawagin mo, bumabalik siya mga dudes. Pero kung nasa ibabaw ka manggagaling ay mabilis siyang lumalangoy palayo. At ito ang ating huli sa araw na ito. Isang King Mac pero hindi kalakihan. Halos kulang magdadalawang kilo lang ito. At ayun, panibagong pagsisid mga dudes. Ito talagang area na to ay napakaraming bait. Maliliit na kalapato. Kaya pag nakita ko yung maliliit na kalapato na yan ay nag-a-ambush na ako sa ilalim. Ngayon ay around 3 o'clock na ng hapon. At kung napapansin nyo ay medyo may kalabuan na kasi maatake na yung hibas. Dito naman habang nagpifish ko lang, kung may napansin akong talakitok o
Brassy Trevally. Hindi makita masyado sa video pero ayun, tinamaan naman natin. Yan ay isang Brassy Trevally na ating nahuli ngayong hapon. Ang pag-i-spur fishing mga dudes, kung iyong siseryosohin, ay isang napakapagod na trabaho dahil halos maghapon kang sisisid at lalangoy na hindi ka man lang nagpapahinga ng saglit. Pero kung hahaluan mo to ng enjoyment at i-enjoy mo lang ang pag-i-spur fishing, ay talagang hindi mo mapapansin yung pagod, lalo na kung may mga nahuhuli kang ganitong mga isda. So sa lahat siguro ng trabaho natin, kapag nai-enjoy natin ang ating trabaho ay hindi natin mamamalayan yung pagod dahil mahal natin ang trabaho natin at nakakatulong tayo siyempre sa kapwa. At ayun, kitang-kita ni Dudes Alvin na nakahuli tayo ng Brassy Trevally. Dito naman sa bagong pagsisid mga dudes, same spot, same area, same visibility. May napansin tayong Diamond Trevally, dalawa. Ayun, tinamaan naman natin. At yun nga lang mga dudes, dahil medyo malayo na nung tinira ko siya, ay alanganin yung kanyang tama, nasa parte lang ng kanyang buntot. Kaya hindi ko pwedeng hilahin ng mabilisan, kailangan kong kontrolin. Sayang din ito mga dudes, pambenta pa ito. Kaya kinontrol ko ng gusto at naghahanap ako kay Dudes Alvin o Dudes Dungdung para kahit man lang ma-second shot nila dahil hindi talaga komportable sa kanyang tama. Kaya ang ginawa ko nung hindi ko sila makita ay dahan-dahan ko na lang hinila pataas at chinichik, at kapag pumapalagang isda ay aking inaaryahan ng ating line para hindi mapwersa at lumaki ang sugat. At awa ng Diyos na ibigay naman sa atin ng Diamond Trevally o salamin-salamin kung tawagin sa salitang Tagalog. Maraming nagtatanong sa akin mga dudes, bakit hindi na ako nag-tour guide sa El Nido, no? Sa mga foreigner nating mga kaibigan. At bakit daw nag-resign din ako sa pagiging supervisor ng isang resort dito sa El Nido. Para sa akin naman, okay naman, anytime naman ako mag-tour guide, wala namang problema. Ini-enjoy ko lang yung trabaho ko. At sa ngayon ay nagkaroon ako ng maliit na talipapa at nag-aangkat ako ng mga isda para ibenta sa aking maliit na talipapa. At minsan ay namamana ako, nag-i-spur fishing for vlogging. At the same time, kapag nakahuli ako ng isda, ay binibenta ko na rin sa talipapa. At dyan ay kumikita rin ako ng halos sapat din sa kinikita ko nung nagtatrabaho pa ako sa resort. Pero mga dudes, minsan ay tumatawag din sa atin ang ating mga kaibigang panauhin na galing pa sa ibang bansa. At kapag dumating sila sa El Nido ay ako pa rin ang nagtutour guide sa kanila. Eto, panibagong pagsisid. Sa may unahan lang ng konti nang nahulihan ko ng Diamond Trevally. Habang nag-free pull ako, nakakita ako ng surahan o unicorn fish. Halos okay na rin ang size nito, sobra na rin 1 kilo. Kaya hindi na ako gumalaw at nag-free pull na lang ako para hindi maramdaman ng isda na may threat siya. Nung nakuha ko na yung good range ay yun, tinamaan naman natin mga dudes. Ang pag-sport fishing mga dudes ay dangerous sports, ika nga, at talagang napakadelikado dahil nandyan yung shallow water blackout, no? Yung bigla ka na lang mahilo at babagsak sa ilalim at mawawala ng malay kung pipilitin mo. Ang pag-sport fishing ay hindi lang dapat sports, kailangan may disiplina ka rin sa sarili na kapag hindi mo kaya ay huwag mong ubusin ang limit ng iyong katawan, no? Lagi mag-ingat at laging tumawag sa may kapal. Maganda rin ang pag-sport fishing ay nare-relax din ang iyong sarili at lalo na nalilimutan mo ang lahat ng stress sa iyong buhay. Kaya napakagandang sport din ang sport fishing. Ang kailangan mo lang gawin ay talagang magkaroon ng tinatawag na disiplina sa sarili para habang nag-i-enjoy ka ay walang panganib o disgrasya na mangyari sa iyo. At syempre, lagi natin sinasabi sa ating mga kapwa espiro, don't dive alone. Lagi kang mag-dive na may kasama para anything na kung anong mangyari sa ilalim ay may tutulong sa iyo. At syempre, enjoy natin ang panghuhuli ng isda at ingatan din natin ang ating kalikasan. At pagkatapos nating ma-secure mga dudes, ito na ang main event mga dudes. Habang naghihintay ako ng isda sa ilalim, palingon-lingon ako sa kaliwat kanan. Ayun, binigyan tayo ng blessing ng pong may kapal. Pinakitaan tayo ng isang Diamond Trevally ulit mga dudes, at malaki. At ito ang mga nangyari sa mga susunod mga dudes. Ayun, sinubukan kong i-stone shot mga dudes, kaya lang masyadong bumaba ng konti ang kanyang tama. At kitang-kita nyo naman mga dudes, ang laki-laki ng aking buya ay halos may lubog niya.
Ibig sabihin, hindi talaga siya na-stone shot mga dudes. Ayun no. At hinahanap ko si Dudes Dongdong dito. Sabi ko sa kanya, Dong, halika dito. Kailangan ko ng second shot. At ayun, hinila na palalim yung ating buya mga dudes. Ang kagandahan lang dito sa behavior ng Diamond Trevally na ito ay hindi niya iniikot sa corals o sa bato, no? Kapag hinila niya yung ating shooting line, talagang inaangat niya rin yung behavior niya. Halos kaparehas lang ng King Mac. Kapag pinana mo ay hindi niya nilulubog sa ilalim at iniikot sa bato yung ating line. Kaya hindi tayo nag-worries dyan. At nung mahawakan ko na yung ating buya, ay tinawag ko na si Dudes Dongdong para i-second shot yung ating nahuling Diamond Trevally. Dahil nga ganun din ulit, medyo alanganin din ako dahil habang lumalakas ang isda ay lumalaki rin yung kanyang sugat. At ang nakakatakot lang ay baka bumitaw. Sayang yung ating isda kapag nangyari yun. Pambinta talaga natin yun. At kapag nakabitaw yun ay talagang magiging malungkot yung ating araw. Kaya naman kailangan natin i-secure at hintayin yung magsi-second shot. Sa ulo mo tirahin na. Dog, sa ulo ha. At ayun, finally, na second set na ni Dudes Dongdong. Yes, salamat sa Pumay Kapal at binigyan tayo ng Diamond Trevally. Talagang tuwang-tuwa ako mga Dudes. It's my first time to catch ng Diamond Trevally o salamin-salamin kung tawagin. Kaya tuwang-tuwa talaga ako nung ma-secure natin yung isdang ito. At syempre nagpapasalamat tayo sa Pumay Kapal dahil sa pag-iingat niya sa atin at pagbibigay ng mga blazing. Sana mga dudes ay nakapagbigay ulit kami sa inyo ng magandang content sa araw na ito. At ito, pagkatapos natin na-secure yung isdang ito mga dudes, it's time to do another adventure. Ito yung pagtitinda ng ating mga huli mga dudes. Dahil medyo hapon na at umuwi na rin ang ating pinsan na si Nini sa Damuro. Nauna na siya atin ng isang bangka at tayo ay pagkatapos natin ma-secure ang isdang ito ay uuwi na rin tayo at syempre ititinda na natin ang ating mga nahuling isda. Hawakan mo, video kita. Okay na kami mga dudes. Okay, magandang hapon ulit mga dudes. At ayun, nakarating na rin tayo mga dudes. At salamat sa pag-iingat ng ating Pumay Kapal at sa kanyang mga blessing, no? Salamat din sa inyong pagsuporta at sa lahat po ng hindi pa po nakaka-subscribe kay Dudes Pero TV. Subscribe na po mga dudes at ma-shoutout natin. Wala ba namang huli? What's up mga dudes? Ayun, dito na tayo sa ating bahay. Ito na yung ating gagawin ay ang magbinta ng ating mga nahuling isda. At sa tingin ko may mga customer na tayo. Kasama pa rin si Dudes Alvin. Bye. At si Dudes Bandon sa likod. Ayan. At may mga customer na tayo naghihintay. At eto, ibababa lang natin, mag-unload lang tayo ng gamit. At ilalagay natin sa ating munting talipapa ang ating huli. Ayan. Puta, patay parang sa mukha ko. Mga dudes, dito na tayo. Unload na natin ang gamit. At ito ang ating mga customer. Yan. Yun, may angkla. Limang balik na eh. Pagbilang 5 bote. Ito yung ating munting talipapa. Dudes Pero TV. At ito.
Oy, mga customer. Ang dami. Sige. Yapak lang kayo mo, yapak lang, yapak. Na dito. Yapak lang. Baba niyo muna yan. Yan o, malaki. Wala. Atian. Yan, baba niyo. Tayo na yan, puno nga na. Hawakan niyo maganda. Doon sa kan. Baw. Matindi ato. At ito nakakatuwa sa lahat mga dudes. Pagdating mo talaga yung mga suki natin, yung mga bayar ng isda ay talagang nakaabang na agad. At ang masamang balita lang sa kanila dahil ang ating malaking Diamond Trevally at yung dalawang Diamond Trevally ay nabili na agad doon sa Lamuro, ano, at medyo mataas-taas kasi ang presyo doon kaya doon na namin bininta at ang mga naiwan na lang ay itong para dito sa ating mga suki. At maraming salamat ulit mga dudes sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel. At sana po huwag po kayo magsasawang manood at sumuporta pang muli sa ating video. At sana ingatan tayo ng puong may kapal sa lahat ng oras ng ating ginagawa. At siyempre kami pa rin ay patuloy na humingi sa ating mga baguhang kaibigan na nanonood sa ating videos, no? Kung ikaw'y bago lang kaibigan at huwag po kayo mag-atubili mag-subscribe at paki-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating bagong videos na ilalabas mga dudes. At kailangan ninyong mag-comment para ma-shoutout natin kayo. At maraming salamat po. Muli, this is Dudes Pero TV. Magandang gabi.